Nag-uusapan ngayon sa loob ng social media, mga kababayan ko, ang tangkang pagharang ng Duterte Black. Duterte Black? May magagawa ba sila kapag naharang nila ang ICC? Desisyon ng ICC sa September, mga kababayan, dumidikit na. Ilang panahon na lamang, mga kapatid, ay siguradong may kalalagyan ng tatay nila. Kaya yung mga maiinit na Duterte supporter naglalabasan na. Di tulad nung anak niyang si Duterte, si Baste, mga kababayan ko, bayot duwag pa. Pero sideline lang natin yung away nila ni General Torre, mga kababayan. Pag-usapan natin, kung hindi matuloy ang laban, bawi tayo sa tatay nila sa Netherlands. Ito yung mga maiinit na balita, mga kababayan ko. Panoorin natin ang video na to. Wala na raw sa kamay ng gobyerno ang kapalaran ni FPRRD. Aroy, mga kababayan! Wala na sa kapalaran ng gobyerno natin ang kapalaran ni former President FPRRD, mga kababayan ko. Naku po, mga kapatid. Tuloy! Dahil ang ICC na ang magpapasya rito. Ito ang komento ng ilang kongresista sa plano ng Duterte-aligned senators na magsampa ng resolution calling for the former president's immediate repatriation. Aray! Para kay ML Party List Representative Laila de Lima, political posturing na lang ito. Aroy ko! Sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi yung isang international tribunal, which is the ICC with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity. Ayan, mga kababayan ko. Ang sabi po doon, plano daw pong pabalikin na harangin, mga kababayan ko, ng ng Senado yung pataw kay Duterte ng mga Duterte Black. Ang tanong ko po dito, mga kababayan, ito po ang pinakamalinaw na tanong ko dyan, mga kapatid. Ayoko magturo pero may pwedeng lapitan ng mga Duterte kung sakali. Yes, mga kababayan ko, may pwedeng lapitan ng mga Duterte na yan kung sakasakali na tao. Kaso di ko sasabihin kung sino. We know naman kung sino mga kababayan ko Kaso, kaya ba nilang lunukin yung pride nila, mga kababayan? According to Congressman Manay Laila de Lima, at nakuha na nga siya kasi naaresto nga siya legally, validly, ay nandun na sa kanila. Dagdag pa niya. Ayan, mga kababayan ko. Ito gusto ko sabihin, mapanatag po kayo, mga kababayan, na hindi po madudukot ng Senado ang hustisya ng ICC. Yes, mga kababayan ko, hindi ho madudukot ng Senado ang desisyon dyan, mga kapatid. Hindi na pakikinggan ng ICC ang anumang sasabihin ng domestic authorities tungkol kay FPRRD. Ayan, naman pala. So ang hatol nito, maliwanag, mga kababayan ko, it's very clear, it's very basic. Ang hatol nito, mga kababayan ko, manggagaling po, mga kababayan ko, sa International Criminal Court. Sila po ang magbibigay ng hatol dito kay former President PRRD, mga kababayan. Dahil may sarili itong batas. Correct. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin na pabalikin nyo na. Oh, ayan. Sa mga nagpapakalat po sa TikTok, mga kababayan ko, nauuwi na po yung tatay nila. Yung mga TikTok dyan na nagpapakalat po sa ibang platform, nauuwi na daw yung tatay nila. Napakamalaking imposible po. Yung nilalabas po nilang papel na, ito na, lalabas na si Tatay Digong kasi ganito, ganyan. Tapos yung lalabas na daw tatay nila kasi granted na daw, may papakitang papel, ipa-flash dun sa screen, mga kababayan ko, tapos ang labo-labo. Ayan, mga inuuto na lang po kayo ng mga content creator na yan. Ayan ang malinaw, mga kababayan ko, ang desisyon ay nasa International Criminal Court. May proseso. It won't fly, in my opinion. Ganyan din ang posisyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ito. They are free, obviously, to do a Senate resolution, but we have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government. Correct! Wala na sa Philippine power yon. Wala na sa gobyerno natin yon, mga kababayan ko. Nahuli si Duterte, legal ang pagdampot sa kanya, hindi kinidnap. Okay, mga kababayan? Sabi ng kababayan natin, ni TFA admin. Lila. Sabi dito, hindi biro ang ICC, never.
ever na nakuha nila. Ayan, hanggat walang trial, final decision mga kapatid. Sabi po dito mga kababayan ko, to send the former president back home. malabo eh. Nadampot na nila eh. Babalik pa nila sa Pilipinas mga kababayan ko. Malabong mangyari yun. Hindi mangyayari na babalik sa Pilipinas si Duterte tapos pagkatapos sila damputin ng ganun mga kababayan. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, sinabing baka assurance na lang ito para panatilihing buhay ang pantasya ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Yun na nga mga kababayan. Kasi nga, pinaalam nyo kung bakit nila ginaganyan na lalabas si PRRD, lalabas si Duterte ng ganito, lalabas si Duterte ng ganyan mga kababayan ko. You know what's the reason kung bakit? Pag namatay yan si PRRD, mga kababayan ko, makinig kayo mga DDS ha, totoo to. At dun sa mga taga-suporta ni Duterte, at dun sa mga vlogger ni Digong, mga kababayan ko na sumusuporta kay Sara, binanatan ko kayo dito sa parte na to. Kapag si PRRD nawala na sa mundo at binawi na ng Diyos ang buhay niya, mga kababayan ko, wala na rin kayo sa industriya. Out of the scene na kayo. Butas na kayo. Wala na kayong susuportahan. Do you think kapag namatay ba si PRRD ngayon, mga kababayan ko, magpresidente si Sara? Ang sagot, mga kababayan ko, malabong mangyari yun. Yes, malabong mangyari, mga kababayan ko. Pero kung si PRRD mamamatay on 2028, makakakuha pa si Sara Duterte, mga kababayan ko, ng genuine support. Yan ang reality doon mga kababayan ko, mga kapatid. Yan po ang totoo doon mga kababayan ko. Kaya ngayon, pinapaasa nila ng pinapaasa yung mga taga-suporta nila para nang sa ganon ay tumindi pa rin ng tumindi yung pagsuporta sa kanila hanggang dulo. Sa makatuwid mga kababayan, kung walang bumabasag sa mga to mga kababayan ko, magpapatuloy yung ginagawa nilang kasinungalingan. Can you imagine the fake news in other platform, mga kababayan ko, sa loob ng social media ay napakatindi, mga kababayan. Iniisipin ninyo, mga kapatid, pinapaasa ninyo yung mga taong bayan na sumusuporta sa tatay nyo na lalabas pa siya. At sa bandang huli, pag hindi nakalabas, sisi kay Marcos. That is your political strategically na ginagawa dito sa social media. Hindi lang to basta character assassination, brainwashing ang tawag dito. Mga kababayan, tuloy. Kung magpapakatotoo tayo, mga real talk, ika nga, hindi naman mangyayari yun. Yung, correct! Kagyat na maibalik si Pangulong Duterte. Malabo kasing mangyari talaga. Kaya yung mga pinapakalat nila na lumabas na daw yung papel, alam nyo mag-isip-isip kayo, tapos basahin nyo yung papel, mga kababayan ko, kung mababasa nyo. Hindi porke may pinakita lang na papel. Ito ang papel, ito yung papel sa akin. Hawak ko na yung papel, ito, hawak ko na. Lalabas na si Tatay Digong. Maniniwala kayo sa ganun. Huwag kayo maniniwala until na hindi nyo naririnig sa boss ng pamilya. Dahil nga seryoso ang mga kasong nakasampa sa kanya. Correct, kasi crimes against humanity. Yung crimes against humanity, particularly murder, kaugnay sa Peking drug war, malakas ang ebidensya. Pirmado ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa ang resolusyon na naglalayong pauwiin agad si FPRRD sa bansa. Alam nyo kayo mga DDS, mag-ingat kayo sa dalawa na yan. If you want to win Sara Duterte on 2028, tabuyin nyo yung dalawa na yan. Kasi based on my own analysis, opinion, and I quote, opinion ko to, ang matinding makakalaban ni Sara Duterte sa pagka-presidente, alam nyo kung sino, mga kababayan ko, si Go at si Bato. Hindi nyo napapansin, mga kababayan ko. Yan dalawa na yan ay may political motivation, mga kababayan. Makakalaban nyo yan sa pagka-presidente, makakalaban nyo yan sa pagka-vice-presidente. Matinik yan. Maniwala kayo sa akin o sa hindi, mga kababayan ko. Kung gusto nyong manalo si Buday, mga kababayan, gusto nyong manalo si Buday, mga kapatid, gusto nyong manalo si Buday, well, panatan nyo na yan, mga kababayan ko, ngayon pa lamang. Pero hindi pa ito naihahain ni Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Joan Manalo. Di ba? Mga kababayan ko, ako sa totoo lang, on my own opinion, alam ko naman na naaawa rin kayo dito. Naaawa rin kayo talaga, kahit naman ako, naaawa ako. Pero mga kababayan ko, every time na maaawa ako dito sa tao na to,
mas nangingibabaw yung awa ko sa mga taong namatay. Doon sa pamilya nawalan, sa mga batang nawalan ng kinabukasan sa bansa natin. Mas doon ako naaawa. Sabi ko nga mga kababayan ko, kung ikatatahimik ng bansa natin ng pagkakakulong nito, mga kababayan ko, aaprobahan ko eh. Kwento ko sa inyo, mga kababayan ko, when I hear, nung narinig ko, mga kababayan ko, nadadamputin tong si Duterte. Ano mang oras. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Nasa kampanya kami. Tumawag kay Mayor, one time, pak, bla, 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 ganito, ganyan. Paglabas ni Mayor Sani, nakangiti. Sabi ko, Mayor, positive na. Sabi ni Mayor, ngumiti lang. It means, proceed na, mga kababayan ko. And bilang kami ilang araw, mga kababayan ko, execute ng paghuli, bang! Kay PRRD, dinampot na, mga kababayan ko. Hindi na ako nagtataka dun, mga kababayan ko. If we want justice, panagutin natin yung dapat panagutin. Mga kababayan, kung gusto natin ng hustisya, panagutin natin ang dapat panagutin. Huwag niyong kanlungin. At dun sa mga taong nagpapangarap pa na makakalabas pa si PRRD, nek-nek nyo. Malabo nang mangyari yun. Malabo pa sa sikat ng araw sa umaga sa Davao. Hindi mangyayari na palalabasin yung tatay nyo. Dahil hahatulan yan, mga kababayan ko, ayon sa batas na kanyang kinumit. Mga kababayan. Junel Vlog, Hontiveros nyo magpresidente? Pwede. If Hontiveros running for vice president, why not? Kakasako yan ng pagka-vice-presidente. Or kakasako yan ng pagka-presidente, mga kababayan ko. Bakit di ko subukan? Diba? Sa September makakalabas na yan. Paano makakalabas si Duterte? Malabo. Alam mo, yan yung pinapakalat sa inyo sa TikTok eh. Yung pinapakalat sa inyo mga DDS. Kasi kayo mga DDS, nagkukumpulan kayo dong sa ibang platform. Mga kababayan ko. Ngayon, nagkukumpulan kayo dyan, inuuto nyo sarili nyo. Hindi porke nagsusulat lang si Bato, susulat lang si Goy, papadala sa ICC, makakalabas na. Pucha, sino ba yung mga yan? May sariling batas ang International Criminal Court. Di ba mga kababayan? Sino ba yung mga yan? Pakilike nga po yung live streaming natin, mga kapatid. Pakilike po itong live streaming natin. Bakit? Makakatulong ba yung mga yan? Makakatulong ba sila dyan? So, totoo nga lang eh. Tingnan nyo mga DDS. Kayo mga DDS, makinig kayo ha. Makinig kayo. Tingnan nyo ginawa nung dalawa. Yung Senator Amy, si Robin, hindi nag-robe. Pero yung dalawa nag-robe. For what reason? Kaya naman pala mag-motion without robe. Bakit nag-robe yun? It means, mga kababayan ko, there is a namumuong positioning sa Duterte Black. Di ba? Mga kababayan ko, yan ang ginagawa nila. Maraming salamat po, Mama Resi. Di ba? Yan ang ginagawa nila. Positioning sa lahat ng ginagawa nila. Kitang-kita nyo. Itong mga Go at Bato, puposisyon yan. Alam ko, hindi ako magtataka, mga kababayan ko. Hindi ako magtataka. Lalaban sa higher position yan. Huwag niyong kalimutan na elect tong live streaming natin. 8 na nasa 9 tayo kanina. Pakilike po itong live streaming natin, mga kababayan ko. Di ba? O bakit nagagalit kayo kung puro kababayan ang sinasabi ko? Bakit? Kasi mga kababayan ko yung kinakausap ko. And I'm pointing to DDS. Pag sinabi kong DDS, kayo yun. Hindi ko kayo kababayan. Di ba? Anong gusto mo tabihin ko? Mga loyalista, mga ano. Gusto kong kababayan eh. Naiinggit ka ba? Di ba? Sabi nga ni Junel Vlog eh, okay na hindi na yan lalabas. Di ba? Kasi pag lumabas yan, mga kababayan ko, magiging panggulo lang yan sa Pilipinas. Tanong nyo kay Tita Amy Campbell. Si Tita Amy Campbell napapaaway na sa US. Kakakano eh. Kakabanat na kakabanat. Tandaan nyo to.
kahit na anong gawin nyo, hindi na uuwi ang tatay nyo. Sumang-ayon man kayo o hindi, kahit maglululuhod kayo sa Quiapo o 24 hours, hindi na uuwi tatay nyo. Kung naghabilin na nga kay Sara, pag nauwi siya, ilagay sa garapon ng juice eh. Di ba mga kababayan? Oh, naghabiling na nga kay Buday. Kapag namatay siya mga kababayan ko, ang abo niya ilagay sa garapon ng juice. Di ba? Ipainom sa inyo mga DDS. Tingnan nyo. Di ba? Ngayon ang gagawin. Ipa kayo madala-dala. Talagang panatiko kayo. Lalabas si tatay sa September. Ulol. Ay, anong gawin ninyo? Hindi na lalabas yan, mga kababayan. Ilang taon na si Duterte? 80 plus. Tapos hatulan pa ng 45 years. Aabot ba ni 100 buhay niyan? Hindi na. Malabo nang mangyari yun. Di ba mga kababayan ko? O ano? Nagulat kayo mga kababayan? O. Siya, nako, sabi ko sa inyo, malabo nang umuwi yan. O, paki-like po yung live streaming natin mga kababayan ko. Kung gusto mo ng ganitong usapan, gusto mo ng ganitong balitaktakan, huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Kuya Movements na ilalabas natin. Alright?